Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte pinag-aaralan ng DOJ. 7 katao patay sa Nueva Vizcaya dahil sa bagyong Pepito. Military Info Sharing Agreement nilagdaan ng Pilipinas at Amerika. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong humarap sa House Quad Committee kaugnay ng war on drugs at extrajudicial killings ng kanyang administrasyon. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, nakausap na niya ang task force na nangunguna sa pag-aaral ng posibleng paglabag ni Duterte sa Revised Penal Code at iba pang batas na may kinalaman sa karapatang pantao. Dagdag pa ni Remulla na sa dami ng sinabi at inamin ni Duterte sa hearing ay maaaring mag-overlap ang mga investigasyon laban sa kanya kabilang ng International Criminal Court o ICC. Tiniyak naman ng DOJ na hindi kaparehong kaso o duplication sa ICC ang kanilang ihahain na mga kaso laban sa dating Pangulo. Patay ang 7 katao sa barangay laban sa bayan ng Ambagyo, Nueva Vizcaya nang hagupitin ng bagyong Pepito ang probinsya. Batay sa impormasyon mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, natabunan ng lupa ang bahay na nasa gilid ng bundok. Nasa loob nito ang mga biktima na magkakaanak at ilan pang nakisilong nang tumama ang bagyo. Nagawang ma-rescue ng otoridad ang 3 habang 7 ang wala ng buhay nang narecover. Umabot sa 4,297 na individual o 1,198 na pamilya ang nagsilikas ng manalasa ang Super Typhoon Pepito. Ayon kay Governor Jose Gambito, Biyernes pa lamang ay nagbabala na sila para sa evacuation ngunit nabigla umano ang lahat ng pati ang mga hindi binabahang lugar ay tumaas din ang antas ng tubig. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o parang bagyong Pepito kaninang hapon ayon sa Pag-asa. Nilagdaan ng gobyerno ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong araw ang kasunduang magsisilbing framework para bigyang daan ang palitan ng classified military information. Sa isang seremonyang dinaluhan ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, tinawag ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kasunduan bilang isang critical step upang mapalakas ang information sharing at mapalalim ang interoperability sa pagitan ng Pilipinas at US. Magbubukas din anya ito ng oportunidad para magkaroon ng kahalintulad na kasunduan ng Pilipinas sa iba pang kaalyadong bansa. Sa parehong seremonya ay ginawaran ni Teodoro si Austin ng Outstanding Achievement Medal bilang pagkilala sa kontribusyon nito sa pagpapalakas ng Philippine-US bilateral defense ties. Samantala, pinangunahan din ng 2 defense officials ang groundbreaking ceremony ng Combined Coordination Center na magsisilbing gateway para sa information sharing at strategic coordination ng US at Pilipinas. Ayon pa sa Armed Forces of the Philippines, magagamit din ang pasilidad sa humanitarian assistance, disaster response at maritime security. Ibinida naman ni Austin ang ironclad commitment ng US sa Pilipinas sa oras ng pangangailangan lalo na sa pagdaan ng 6 na magkakasunod na bagyo sa Pilipinas nitong mga nagdaang linggo. Magpapadalaan niya ng humanitarian aid at additional $1 million funding ang US para makatulong sa mga biktima ng bagyo. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.